Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Bago ang suspensyon ng sesyon ng Kamara para sa holiday break, muling binanggit ni Speaker Martin Romualdez ang plano ng House of Representatives sa susunod na taon. Ito ay ang pagtuunan ng pansin ang mga pag-aaral at deliberasyon upang tugunan ng mga nakakahadlang sa pagpasok ng foreign investment sa bansa. Kabilang narito ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. This Congress will champion the cause of revisiting our present Constitution, a cause that is key to unlocking the vast potential of our Philippine economy. Inihayag naman ni House Senior Deputy Speaker, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales na nagkaroon na ng pag-uusap-usap ang party leader sa Kamara kaugnay ng issue. Sinagot din ito ang tanong kung may gusto bang maging Prime Minister kaya isusulong muli ang Chacha. Prime Minister, wala akong narinig na Prime Minister. Wala kaming pinag-usapang Prime Minister. Basta kung political ang pinag-usapan, yung aking term limits na 5 years and 2 terms. Diba? Tapos may re-election lang yung presidente. Kabuka ng vice president para di continuity. Samantala, ipinagmalaki naman ni Speaker Romualdez ang mga nagawa ng Kamara para sa taong 2023. Kabilang narito ang pagpasa sa 17 priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na binanggit nito sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang Hulyo. It is with great pride and honor to report to this august chamber that we passed all 17 of these SONA priority measures 7 months ahead of schedule before the President's next State of the Nation Address in July 2024. Bukod dito, binanggit din ito kung ilang panukalang batas na ang inaprubahan ng Kamara, subalit nakabinbin pa rin sa Senado. 663 House bills have been approved by the House of Representatives and are now awaiting action by our Senate counterparts. Of the 121 session days, this 19th Congress, which is 64% higher than the number of session days in the same period during the 18th Congress, we have processed an average of 28 legislative measures per session day. Sa January 22, 2024, nakatakdang mag-resume ang sesyon ng Kongreso. Aga para nga kay Senator Cynthia Villar, hindi magiging madali ang muling pagtulak ng panukalang pag-amyenda sa saligang batas sa Senado. Kasunod dito ng plano ng liderato ng Kamara na isulong ang charter change o Chacha sa susunod na taon, partikular na ang mga probisyon na may kinalaman sa ekonomiya at pamumuhunan. Ayon sa mambabatas, napatunayan na raw na hindi popular sa mga Pilipino ang Chacha at wala rin anyang katiyakan na economic provisions lang ang magagalaw kapag nirepaso ang saligang batas. Kaya kung aayawan ito ng taong bayan, hindi rin daw niya ito susuportahan. Siyempre ang Senado, hindi kami sa charter change kasi hindi naman gusto yan ng ating general public. It has been noted in all the research na ayaw nila ng charter change. Basta ayaw ng tao, ayaw ko. Ang masusunod yung ating mga kababayan, kung ano gusto nilang mangyari sa ating bayan. Aga naniniwala rin ng senadora na mahihirapan si Senator Robin Padilla na isulong ang pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas. Inihain kamakailan na mambabatas ang resolution of both houses number 5 kung saan kasama sa ipinapanukala ang pagdadagdag sa bilang ng mga senador at pagbabago sa term limits ng presidente at vice-presidente. Medyo mahirap yun sa Senado. I think he will have a hard time, but we'll see. Hindi ko pa nadidinig yun. Marami siyang ideas. Tayo, matagal na tayong senador, pamilya namin. You don't do something na ayaw ng tao as a policy. So we will see if the people will accept it. Una nang sinabi ni Senator Padilla na umaasa siyang mas may chance na sa Senado ang kanyang bagong panukala. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.